Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na siyang tatalakayin naman natin ngayon ay ang bakbakan sa pagitan ni David Benavides at David Morrell. Fight schedule ng mga ito, February 1, 2025, nagaganapin sa T-Mobile Arena, Bansang Amerika. Si David Benavides ay may hawak po sa WBC interim dyan po sa light heavyweight division. Si David Morrell naman po ay may hawak sa WBA regular. Sa bakbakan na ito, tayo pa ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Oo. Kaya naman, inaanyahan ko po kayo na panoorin ang kabuhang video at ang sa ganon, makakakuha kayo ng idea sa inyong pipiliin kung sino po sa kanilang dalawa na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaari nga inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga, malaya kayong pumili. Either maniwala kayo sa aking prediction or doon po sa comparison na kung saan malaking bagay po yan para sa ikapanalo sa sino man sa inyo. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol, kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig nang may hawak sa WBA regular na si David Morrell Jr. As a pro boxer, may impresibong kartalo si David Morrell, 11 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 26 anyos, height 6 foot and 1 inch, reach 78 and a half inches, southpaw on stance, knockout ratio 81.82%. Last fight, August 3, 2024, nakasagupa si Radivoj Kaladsik, panalo by unanimous decision si David Morrell. Karanasan o eksperyensya ni David Morrell, bago po ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur boxing. Isa po siya sa successful na boksingero na lumalaban sa amateur fights dito po sa boxing. Katunayan, 2016, nagkampiyon ito sa Youth World Championship. 2017, Cuban National Championship, na ipanalo niya yan. Siya po ang kampiyon dyan. 2018, India Open Championship, gold medalist po siya. At sa pangkalahatan, sa kanyang record bilang isang amateur boxer, umaabot po sa 130 wins with 5 losses lamang. So hindi po basta-basta pala ang eksperyensya o karanasan din nitong si David Morrell. Ngayon, dadako naman tayo sa karanasan nito bilang isang professional boxer. Nakasagupan nito si Alantis Fox, Aidos Yerbosin Noli, Yamaguchi Palcao, si Radivoj Kaladsik, na kung saan po itong si Kaladsik ay dating world title challenger sa IVF ni Arthur Beterbiev. Yan po yan mga lods. So malalim-lalim na rin pala ang karanasan ni David Morrell sa likod ng kaniyang kakaunti pa po lamang sa bilang na mga labanan dito bilang isang professional boxer. So, dadako naman tayo sa kanyang skills kasi alam na natin ang kanyang eksperyensya o karanasan na dati pala itong lumalaban sa amateur. Pagkalahatan po, boxer puncher itong si David Morrell. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brawlan o to-to-to na bakbakan which is brawler style, may counter punching style. May pagka-agresibo ito, volume puncher, taglay ang power, timing, accuracy. Sa kanyang defensive style mga loads, moving around, ginagamit niyang apat na kanto ng ring, may kakain sa pagpaparatili sa kanyang distansya, sa kanyang katunggali. Pagdating naman po sa kanyang depensa, masasabi kong average lang din po ang kanyang depensa. Na kung saan, may mga opinions na delikado ding masamantala. Oo. Pagdating po sa tibay, o durability ng boksingerong ito, masasabi kong may tibay po. Marunong din tumanggap ng suntok itong si David Morrell Jr.
Lamang, syempre, David Benavides po yan. Kaya dito masusubok din ang kakayahan ng dating lumalaban sa amateur. Isang boxer puncher. Dito masubok ang kanyang tibay nitong si David Morrell. So ngayon sa panig naman ni David Benavides, bilang isang professional boxer, si David Benavides po ay may impresibong kartada din naman na 29 wins with 24 wins coming by way of knockout, undefeated din. May edad na 28 anyos, height 6 foot and 2 inches, reach 74.5 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 82.76%. Last fight, June 15, 2024. Alexander Gvozdyk ang kanyang nakasagupa. Panalo ba yun na decision? Si David Benavides. Karanasan o experience ni David Benavides, nag-world champion ito ng ilang ulit sa super middleweight division. Hindi lamang nagtagal sa kanya yung titulo dahil malimit na itong si David Benavides ay nag-overweight. Kaya po nagkagano na wala siyang titulo sa super middleweight division hanggat sa nakuha ni Canelo Alvarez ang mga titulo at hindi siya pinagbibigyan para labanan. Halimaw si David Benavides sa super middleweight division, pero sa unang sagpang niya dito sa light heavyweight division, para sa akin naging natural na lang po siya. Bakit? Kasi dapat pagka ikaw po ay una sa division tulad nila Pacman, kasi may basehan tayo Pacman, Inoue, na unang sagpang doon sa division, knockout ang unang nakalaban, pero si David Benavides hindi po niya nagawa yan. Bagamat naging dominante po siya, pero yung lakas niya mga lods, parang kayang-kayang saluhin na ng taga light heavyweight division. Oo. So ngayon, sa skills naman ni David Benavides, gusto kong tawaging swarmer ito Swarmer. Grabe magdala ng pressure. At malimit or doon sa epektibo sa mid-range, close-range suntukan sa inside fighting. So, swarmer brawler, pwede kong tawagin ganun, si David Benavides. Sa depensa, average na rin po ang depensa ni David Benavides. Taglay naman ni David Benavides ang hand speed, power, volume sa pagbato ng suntok, timing, at accuracy. May pagka-agresibo o agresibo din itong si David Benavides. Ngayon, sa durability nito si David Benavides, minsan ito napabagsak sa sa super middleweight division. Sa laban niya ni kay Gabriel ba yun? Noon saan, doon natin nakikita na may tibay din ang boksingerong ito. So ngayon dadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Doon giganapin ang bakbakan sa bansang Amerika, which is taga United States of America, itong si David Benavides. So magsisilbin dayo si David Morrell dahil ito po ay taga Cuba. Advantages kay David Benavides ang dako na kung saan nasa kanyang crowd. Pangalawa, yung favoritism, home court advantage, sabi ko nga. At syempre, influensya. Kilala kasi si David Benavides kumpara kay Morrell. Advantage po yan kay David Benavides. Ngayon, sa ranking naman tayo ng BoxRec. Out of 1,684 ka mga boksingero sa light heavyweight division, pang number 3 si David Benavides. Si David Morrell naman pang 4, rank 4. So close sila close. Ngayon, sino ba ang challenger dito sa dalawa? Sa tingin ko mas lamang ang WBA regular doon sa WBC interim, parang ganon. So magsisilbing challenger dito si David Benavides kung magkataon. Pero kung ito ay unification title bout sa mga secondary na belt, championship, parang gano'n na rin. So ngayon mga idol, dadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. Edad ang unahin natin. 28 anyos si David Benavides, 26 anyos itong si David Morrell. Pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. So ngayon, sa height, mas matangkad si David Benavides ng 1 inch. Ngunit sa reach, bumawi po si David Morrell ng 4 inches. Gamit na gamit po yan sa sungkit-sungkit na suntukan. Orthodox kontra Southpaw, parehong hindi na bago para sa kanila ang mapapalaban sa hindi kapareho nila ng stance. Sa knockout ratio, 82.76% ang knockout ratio nitong si David Benavides. Si Morrell naman 81.82% ang kanyang knockout ratio. Mga lods, 1% ang diferensya. Pero masubok ang power nitong si
David Morrell dahil dito po talaga ito lumalaban sa light heavyweight division. Ngayon, sa activity, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa experience, dating world champion si David Benavides, isang successful amateur boxer naman si David Morrell. So, masasabi kong 50-50 sa experience mga idol. Kasi hindi ko po minamaliit ang amateur fights na kung saan marami nang na-produce dyan na mga world champion. Ngayon, sa skills, sa tingin ko may kalamangan sa skills si David Morrell dahil ito po ay isang boxer puncher. Pwedeng mag-pressure fighter style, pwedeng mag-defensive style, pwedeng mag-counter puncher style. Si David Benavides mga lods, malimit natin nakikita sa pag-aabante dahil swarmer type nga ito at brawler type na mga na pagka-boxingero. Bibihira na mapapatras natin itong si David Benavides. Kaya para sa akin, mas may kalamangan sa skills si Morrell, ngunit hindi po ganun kadali yan dahil ang agresibo, malimit, nagpapahirap yan sa mga technical fighter, outboxer, malimit, nagpapahirap yan sa mga boxer puncher dahil agresibo with power din po itong si David Benavides. So ngayon, sinong liyamado? Mga load sa ranking lamang si David Benavides, lalo na sa boxrec. Pero sa pangkalahatan para sa akin, 50-50 ito. 50-50 ito. Ibig sabihin, malaking pagsubok ito kay David Benavides. Siyempre, sa kanya rin katunggali na si David Morrell. At pagdating po sa panalo, 50-50 nga ito mga loads. Oo. Isa na doon sa ating comparison. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, David Benavides by split or unanimous decision. Given ang knockout dahil mataas ang kanya knockout ratio. Oo. Pero mas kampante ako na manalo itong si David Benavides sa puntusan lang. Dahil hindi ko rin po nakita ang kahinaan ni David Morrell. Lalo na nalaman kong ang background nito ay dati pala lumalaban sa amateur. So, split or unanimous decision ang posibleng ikapanalo ni David Benavides. Kuya Long Sports, wala bang chansang manalo si David Benavides by knockout sa laban niya kay Morrell? Siyempre given po yan dahil knockout artist nga itong si David Benavides. Mataas po ang kanyang knockout ratio na kung saan posible niyang mapuruhan si David Morrell gamit ang kanyang hand speed with power. Oo. Ngayon, sa panig naman ni David Morrell dahil yun nga, tapos na tayo sa ating official prediction na kung saan pumabor po ako kay David Benavides. Sa panig naman ni David Morrell, gamit ang kanyang eksperyensya bilang dating lumalaban sa amateur fights, gamit ang kanyang skills with power, posible din niyang madali si David Benavides sa pamamagitan ng pag-outbox nito gamit ang kanyang pagka-boxer puncher. At posible din niyang talunin si David Benavides sa pamamagitan po ng technical knockout. Okay. Kay David Benavides, anong round kaya makuha niyang in-knockout si David Morrell? Siguro mga loads, 1-10. At kahit 1-12, dahil sanay din si David Benavides sa pangmatagalang laban. Dito naman kay David Morrell, ganun din. 1-12, posible niya magawa na in-knockout din itong si David Benavides sa isang suntok. Na kung saan nga umabot sa 50-50 sa ating ginagawang comparison. So, kung sa mga boxing fans, kung pabor kayo kay David Morrell, nasa inyo po yan. Kung pabor naman kayo kay David Benavides, nasa inyo na rin po yan. Kasi nga, 50-50 ito sa ating ginagawang comparison. Nahihirapan akong pumili, pero kailangan kong pumili dahil yan po ang ating topic dito sa ating talakayan, which is prediction nga, na kung saan doon ako pumabor kay David Benavides. Pero, hindi po yan maging madali sa magkabilang panig, sa panig ni David Benavides at sa panig ni Morrell, na kung saan, kung sino man ang magtagumpay sa dalawang ito, ay siyang magiging mandatory contender o challenger sa kung sino man ang mananalo sa rematch sa pagitan ni Beterbiev at ni Dimitri Bivol. Kabang-abang po yan. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. God bless.